Magandang araw sa lahat. Ngayon papalitan na natin ng repair kit yung ating Bandit 400. Nabili ko lang din tong repair kit na to sa Lazada, first time kong gagamit nito. So itong nakakabit na carburetor repair kit sa akin is kasama na nung carburetor na nabili ko. Binili ko to kay LTC Chan way back 2018. So ito yung isa sa dahilan bakit ako magpapalit ng carburetor repair kit. Ayan o, pit na siya, makikita nyo. Ito kasi yung nag-hold dito, yan, sa side ng float valve. Tapos ito din, pit na rin to. Yan o. Okay. Ito yung side naman nag-hold dito sa kabilang side. Okay. So tanggalin na yung gasket. Tanggalin na natin tong float. Tapos itong o-ring na to, ginawa ko lang to. Napakamahal kasi ng o-ring na to sa Simplex. So itong o-ring na to, malaking o-ring to na gindrind ko lang yung gilid. Umubra naman siya, pero since nakabili na tayo ng repair kit, palitan na rin natin yan. Yung jettings hindi ko napapalitan, okay naman ako sa jettings na to. Nakatono kasi to 100 sa main jet, tapos nakalimutan ko na yung ano yung nasa slow jet or sa pilot jet. Float valve. Yan. So ano bang meron sa repair kit natin? Pakita ko sa inyo. Repair kit na to nabili ko lang around 1,000 pesos, pero ito na yung laman, nakakatuwa. Meron siyang laman na may diaphragm. Diba? Okay pa yung diaphragm ko, kaya hindi ko to ikakabit. I-reserve ko muna siya. Meron tayong float na may o-ring. Ayan. Okay, meron din siya nung tinutukuran ng float valve. Okay yan. Siyempre yung pinaka kailangan natin yung gasket. Kasi nga ang issue nung Bandit natin nung napa-start natin is nagtatagas or hindi siya nag-overflow tumatagas lang siya talaga kasi yung gasket niya hindi na nagsisil. Meron tayong main jet na walang sukat at meron din tayong emulsion tube. Yan, pares kakabit ko na para hindi mawala. Meron din tayong kasamang pin. At may nakita akong lock dito Lock, ayun. So kakabit ko na lang din to para hindi mawala. Kasi tatago natin to, hindi natin kailangan tong mga bagay na to. Pinapakita ko lang kung anong kasama. Okay. Eto, kailangan ko din, well, hindi ko kailangan to, pero kailangan ko yung o-ring nito kasi ginawa ko lang din yung o-ring nito So ito is yung valve, pinagkakabitan ng valve. Ito, yan. Ito, kailangan ko din to, napansin ko nagtatagas to. So ito yung nagko-connecta dito sa mga carb. Dito siya nakakabit sa pagitan nito. So babaklasin natin yan mamaya. Dalawa to Ayan Ayan. Meron din tayong valve na kasama.
Eto, sige, gamitin ko to kasi kailangan ko na to eh. Eto, yan o. Yan. Yung iba kasi wala na eh. Meron din tayong drain plug or drain screw. Pilot jet or slow jet. Wala siyang sukat din eh. Air screw or air adjustment screw, tapos spring nya. Yan. Ito may o-ring dito para yata sa air adjustment screw. Tapos meron tayong pang screw sa bowl, carburetor bowl. Itong dalawa hindi ako sure kung para saan to, baka sa butterfly, hindi ako sure, pero lagay lang din natin yan dyan, tabi lang natin. And lastly, an o-ring. Yan, so kabit na natin itong mga to. Natapos na natin ikabit dito yung mga gusto nating ipalit. Dito naman tayo, and masaya ako sa fitting. So ituloy natin dito sa kabila. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinalitan ko. Ito yung sinasabi kong mancha oh. Hindi na siya matanggal kahit anong kuskus mo dyan. Hindi na matanggal yung mancha na yan. So malinis pa rin siya, mancha lang. So tanggalin natin itong gasket. Okay. Bit natin itong bago. Ayan o, saktong sakto siya. At saka pag pinisat mo to, nakaangat yung goma. Yan ang mahalaga kasi kailangan maipit yan, masandwich yan pag sinarado natin itong bowl. So goods to. Pero syempre mas maganda pa rin mamaya pintasan natin pag na-testing na. Okay, next. Ito naman yung o-ring na ginawa lang natin. Umubra naman to pero syempre meron naman dito eh. So ito pa rin lalagay ko yung original niya na float. I-reserve lang natin yung bagong nabili natin para meron pa tayong spare na pyesa. Tatanggalin lang natin itong o-ring. Ingatan nyo lang, huwag maputol to. Sobrang hirap hanapin ito. Simplex ang uwi nyo pagka naputol nyo to. Kaya ako napilitan gumawa niyan eh. Okay, ingat lang din sa pagkabit. Alright, goods. So dapat ganyan no, nakaangat yung goma or nakalabas yung goma para dito magka-create siya ng seal pag pinasok mo dyan. Okay, yan o. Tatabi natin yung bowl. Ngayon etong valve papalitan din natin. Check natin kung tama ba yung haba niya. Mas maigsi yung Shopee ng kaunti. Well, actually kung susukatin nyo sa tip ng goma
hanggang dito sa tip or sa puwet. Maiksi nga talaga siya. So mag-adjust tayo sa float kung gagamitin natin to. Tandaan natin, mag-adjust tayo sa float. Alright, kabit natin to. So ang style ko dito, yung technique ko is nilulusot ko dyan, tapos saka ko isasabit dito. Mas madali para sa akin yung ganito. Dali agad, diba? Shoot na. Tabi na natin to. Next is ito naman, palitan natin to. May o-ring din kasi dito eh. Yung o-ring dito is ginawa ko lang din. Yan o. Yan o, napit-pit na. Kasi mataba yung o-ring na nailagay ko dyan. Hindi siya obra. Okay, kuha tayo ng o-ring. Okay, double check, dapat nakalabas yung o-ring. Ayan, pasok siya sa groove, pero dapat ang sasayad is una yung o-ring. Okay, good. Pag nag-assemble ako ng may o-ring, nilalagyan ko ng konting langis. Konti lang, ganyan lang. Para swak siya pagpasok at hindi siya mapunit. Diba? Swak na swak agad. Jettings, hindi na ako magpapalit since nabanggit ko na nga kanina, nakatono na siya. So lalangisan ko lang ulit tong isang o-ring. Konti lang. Kabit tong float. Okay. Ngayon, kabit na natin tong bowl. Siguro doon lang nakalapat siya at walang maiipit sa gilid, walang luluwa. Okay, double check bago natin higpitan. Okay, walang nakaipit. Lahat ng sides is pasok sa groove. Balik na natin ito. So huwag masyadong maigpit. Sakto mapisat lang yung, sumagad lang yung Allen screw. Pinalitan ko pala to, hindi to Allen dati, Phillips lang siya. Pero kasi yung daling mabilog na to eh. Kaya pinalitan ko ng Allen. So parehas lang yung process para sa lahat. Hindi ko na ipapakita lahat. Mamaya papakita ko naman kung paano ikabit yun dito sa dugtungan ng 4 na carburetor. Hindi ko na makalimutan ma-videohan. So, okay na, nakakabit na natin yung mga gusto na natin palitan sa loob. Paghihiwalay-hiwalay naman natin siya para mapalitan natin yung mga seal sa pagitan. So, lagi kayong gagamit ng ganito pang impact para hindi nabibilag yung mga screw nyo. So
So ang gagawin natin dito is babaklasin natin to lahat. Una natin ikakabit yung gitna. So lalagyan natin ng seal dito, tapos kabit. And then lalagay natin yung seal dito, then kabit. Okay. So pagka ganyan na medyo pabilog na, tanggalin nyo muna to, tapos martilyohin mo dito. Yan, impact na siya. Saka natin yan i-impact. Yes, grabe, kakakaba talaga yung gantong mga moments. So yung mga gantong mga screw, kung hindi nyo papalitan, ilagay nyo sa pinakadulo. Ayan, sa pinakadulo nyo ibalik dito para mas madali siyang tanggalin kung mabilog ng tuluyan. Pero mas maganda yung ganito, huwag nyo na ibalik, palitan nyo na. Okay. Ayan o. Ito yung papalitan natin. Diyan siya nagtatagas eh. Pakita ko sa inyo yung itsura ng bago. Ayan. Okay. So, hindi tumalan yung linkage. Okay lang. Okay lang siya. Yan. So, dyan siya nakakabit. Yan o. Okay. Next, gitna. Yun. Yan. Ito naman yung T. Yan. Okay. Kakakaba to, baka mawala. Lang yan. Next. Okay. Grabe oh. Talagang pangit na niya. Oras na rin talaga. So, lililisit muna natin yan. Itsura niya ngayon. May dumi-dumi pa siya. So gagamitin natin ang Dremel. Linisan natin yan. Pakita ko sa inyo mamaya yung resulta. Yan. Dremel na natin. Yan ang itsura. Malinis-linis na siya. Diba? Nalinis na natin lahat. Binaklas ulit natin yung loob at nilinis natin yung loob. Dapat pala hindi ko muna sinarado nung nilinis ko yung dugtungan kasi papasok talaga yung dumi. So kakabit na natin to. Etong goma may dalawang side, maliit na butas at malaking butas. Yung malaking butas sa labas syempre. Okay, dahan-dahan. Okay. Alright. Ngayon, kabit natin yung spring. Yun. Okay. So, kabit na muna natin yung screw dito sa baba.
Magliligtas muna tayo ngayon. Kinonekta ko muna sa tangke, and dyan may filter tayo para malaman kung gumagalaw pa ba yung gas pababa sa karburador. Kinakabahan tayo dahil pampito na yan pampitong baba na. Pero so far good naman, tumigil na yung galaw ng gasolina, kaya kabit na natin. Pero nung kinabit natin, may palya, kaya hinahanap ko ganito maghanap para malaman kung alin dyan yung hindi nagfa-fire. And yan nga, cylinder number 3, hindi umiinit. So baba na naman ang karburador, nilinis ko lang yung air screw, then okay na siya.